Good morning, guys. Sabi ko, chill day tayo today. 4 o'clock pa lang, gising na ako. Kasi, 2 hours ahead ang Sydney. So, ang katawan ko, 6:00 na sa kanya. Right now, it is 7:30 sa Sydney. Hindi na ako makatulog ulit. So, naisip ko, you know what? I'm gonna get up and I'm gonna go to Lawson. Magkakape na ako. Baka bumili ako ng melon pan because that's what I always get when I'm in Japan. And mag-edit siguro ako ng mga videos before I actually fully start the day. Ayun lang. Hirap talaga pag early riser ka kahit nasan ka. Okay, bagong gising, walang ligo-ligo. Yung Lawson kapitbahay lang naman so okay lang. Let's go. Aga din magbukas nitong Matsuya from 6 a.m. Meron siyang mga Western and Japanese breakfast. Parang okay to. Sige. Balikan natin yan. Ayun lang yung Lawson, no? Kobe on a Sunday at 5:53 a.m. Nag-withdraw pa ako sa Motomachi 7-Eleven Yung Lawson pala dito may ATM din naman. Machi Cafe? Mga cafe kasi. Tanghali na usually nagbubukas yung mga cafe Konnichiwa. Pwede natin. Ito. Na-try ko na to before. Masarap to. Ay, teka. Kung may balak tayong magkape later, baka dapat balik natin siya sa magkoko lang tayo today. Asahi. Yan. Coco this morning. And then something to snack on. Ito, melon pan. Ay, may beef curry bread. Beef curry bread tayo. Curry flavored sausage donut. Huh. Ah. Mahilig ako sa curry. Ito nga pala yung lobby ng 4 Points Flex by Sheraton. Tapos, nandito sa tabi ng reception yung mga amenities. Meron silang express checkout and complimentary tea and coffee. Ayan. Merong microwave dito, ice machine, tsaka kung kailangan nyo maglaba, merong 2 washing machine, may vendo rin siya, and dito, merong hot food. Yan. Katapat lang siya ng elevator. Tapos, pagpasok mo ng elevator, pag tinap mo yung card mo, iilaw na kung anong floor ka. Pipindutin mo na lang. Hindi ka na maghahanap. At nakikita ko yung sarili ko dun sa camera.
right next naman to the elevator on my floor. Hindi ko alam kung sa lahat ng floor merong ganito. Pero to may water dispenser. Hot and cold. Pakita ko lang sa inyo. Kasi sobrang disappointed. Ano ba yung buhok ko? Sobrang disappointed ako dito. Ito yung, what does it say? Curry flavored sausage donut. If you're curious, ayan yung sausage niya. Yung maliit na bilog na yan. The rest are bread. Yung curry flavoring niya, not very strong. I would not buy this again. Ano to? Lawson brand to. Ito naman, ito yung beef curry bread. Masarap naman siya. At lasang-lasa yung curry. You can see na madami naman siyang laman. Pero dapat, ang pangalan nito ay beef curry sauce bread. Kasi wala siyang beef bits. Puro lang siya sauce. Ayan. I guess ito yung classic na you get what you pay for. Okay. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Pero ito, Van Otten Coco. Masarap. Winner. Geri-geri. Okay, good morning. Official na tong good morning na to. Ang destination natin ngayong araw ay Nuno Hibiki Herb Garden. May ticket na ako doon kasama yung ropeway. Now, ngayong gabi meron din akong ticket for Kobe Illuminage. Ngayon, akala ko yung Kobe Illuminage ay parehas ng Kobe Luminary. Hindi pala. Magkaiba siya. At yung Kobe Luminary sa January pa, end ng January. Itong Kobe Illuminage ngayon na. Pero 1.5 oras ang biyahe each way. Tapos sa 1.5 oras na yun, kalahating oras ay maglalakad ka pabundok. So, pinag-iisipan kong mabuti kung tutuloy pa ba ako. Gagawin ko ba siya mamayang gabi? Magpapakahirap ba ako bago ako pumunta ng Okayama bukas? Palagay ko'y hindi. So, i-forfeit ko na yung ticket ko doon kasi wala siyang hindi siya pwedeng i-cancel for refund dahil sa change of mind. So, ayun. Ito na nga. Medyo mainit. Parang hindi kailangan ng puffer jacket today. Parang pwede na sana yung hoodie ko. Pero naligaw ako, syempre. Masyado akong nagtuloy-tuloy dapat pala papaakyat dito sa may A&A Crown Plaza. So, paano? Saan naakyat? Soray, may pa-escalator papuntang Herb Garden. O, so tatandaan nyo to ha. A&A Crown Plaza, yung katabi, pinakita nyo yung escalator, aakyat kayo. Tapos, ayun no, meron namang mga maliliit na flag sa kalagay Herb Garden. Marami sigurong naliligaw. Ayun no, merong sign. Kobe Nunobiki Herb Gardens. Ayan. Ngayon, kung gusto niyo yung mga nakakamatay, sarado naman pala yung gate. Pero, meron doon na hagdanan talaga. Ayan. Hanggang doon sa pinakadulo. Meron pang mga autumn colors, oh. Tapos, ayun yung ropeway. Okay, let's go.
Dahil maaga pa, kahit na mag-isa lang ako, hindi nila ako siniksik lang sa ibang grupo. As in, solo ko. O, 'di ba? I love Japan talaga. Wow, ang smooth ha. Usually, yung mga ganong papalabas ay makaldag. Pero ito ang smooth. It's a bit high. Ayan, makita niyo yung likod ko. Meron pang mga mangilan-ngilan na mga reddish na leaves from autumn. Pero sobrang konti na lang. Guys, yan yung drop niya. Ang ganda! Nakaka-lurky. Buti na lang hindi ako takot sa heights, no? Kasi kung takot ako sa heights, sayang tong event na to. Pero yan, ang ganda ng Kobe, in fairness. Mountain meets the sea. Talagang Tapos, andun lang sa baba, yung Shin-Kobe, tawag dyan, Shinkansen. So, kukuha na ako ng tickets for Okayama and Himeji for the next 2 days. Ayan. Ay. Nisip ko pa kanina. Sabi ko pa kanina, worth it kaya tong herb garden na to? Baka naman sayang lang yung oras ko dito, 'di ba? Pero no! Tama na nag-herb garden tayo. Buti na lang. At saka nag-book ako ahead of time. So, may falls. Oh, there. Can you see that? Anyway, yung sinasabi ko, balik tayo sa kwento. Hindi ko alam kung kaninong code yung ginamit ko. Basta isa sa mga pinapanood ko, either sa Sensons, kay JM Bangkisio, o kay Jax Reyes. Or, baka kay Archie Larga. Hindi ko alam, basta gumamit ako ng code sa Klook kasi wala naman akong sarili kong code, no? And I don't even know if you can do that na yung sarili mong code yung gagamitin mo para sa mga trips mo. Pero, sobrang effective naman siya. Kahit na pa 5% lang, okay pa rin yun. Ay, makita nyo ba? Yung lalagas na yung mga leaves. Kaya wala na kayong masyadong makita mga autumn leaves kasi nalagas na talaga siya. Ang natitira na lang talaga, konting-konti na lang. There are few spots of orange and reds here and there. Pero mga lang, konting-konti lang. Tapos merong parang dam ba yun? Ayan ang still ng tubig. Nagre-reflect lang talaga yung mga puno. Sobrang amazed na amazed ako, no? Kasi walang ganito sa Pilipinas. Tapos yung napuntahan kong ganito sa Sydney, sa Blue Mountains, yung scenic route nila. Ayan. Pero, okay din naman yon yung sa Blue Mountains. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Yan, medyo makaldag na siya. Usually yan pag aabot na dun sa mismong pagbababaan, nagsha-shake yung carriage. Pero I'm so glad I did this. Kahit hindi ko pa nakita yung actual herb garden, yung palang ropeway, ay, tungtuwa na ako. 'Di ba? Sayang, maganda to ng autumn. If you can go ng autumn, punta kayo ng autumn. Kasi I can already tell ngayon pa lang, ang ganda nito. Guys, akala ko dito na, middle station pa lang pala to. Meron pang isa pang pupuntahan, mas mataas pa. Pero kung gusto niyong bumaba dito, nandyan yung, ano ba nandito? Mid station, herb garden, bottom station. Yun lang yung nakalagay. Wala namang nakalagay kung ano ba yung makikita mo pag dito ka bumaba. And I don't think they let you anyway, kasi may mga cordoned off siya. Ayan na. Ito na naman. Merong dun, no? Pwede na kaya maupo doon? Parang may mga hammocks,
Duyan. Yan. Inisip ko ano yung Tagalog ng hammock eh. Duyan. Ito, yung trees na to, parang yung dulo niya, meron pang konting red. Kikita nyo ba? Sana visible, 'di ba? Pero yun, no, parang may konti pang red yung mga dulo nung wala nang dahon. Ito, here. Hindi naman siya reflection lang nung carriage eh. Oh, meron talaga siyang may mga parts na reddish eh. Anyway, oh my God, how high are we? Oh, grabe. Abot langit. No wonder talagang sinasabi ng mga tao, punta kayo dyan. And then there's this place here, oh. Ano kaya to? Is that part kaya to nung herb garden? Ang ganda ha, in fairness. Oh. Diyos ko, nakakailang minuto na tayo sa vlog na ito. Ito pa lang yung ginagawa natin. Paano pa kaya? Gaano kaya kahaba ang vlog na ito? Ayan, merong puno na meron pang orange leaves, oh. So far kasi, I've been to Japan 4 times. 1 time ng spring, 3 times ng winter. Kasi yun yung pwede akong mag-leave eh. Yung autumn season kasi busy period sa work, so hindi ako makapag-leave to see the changing of the leaves. Pero, I wanna try it sometime. Ayan, nakita niyo, meron pa. Hindi mo nag-iisa, 3 sila. Palagas na. Ayan. And then I think this is our final destination. Oh. And then, just so you can see how high we are above Kobe. Winner. Round trip nga pala yung binili kong ticket sa Klook. Ayan. And when you come out, eto siya. May toilets dito for your comfort. May mga vending machine as per usual. Rest house. May mga kainan. Ito na yung mga flowers. Ano ginagawa nila? I'm intrigued. I guess nag-ano yan ng tubig. But yeah, eto na siya. Taas natin. Merong mga seats for you to enjoy the sun. Kasi malamig din naman, so okay lang. Tapos merong herbal market doon. Kung nakalimutan nyo magdala ng gloves or ng bonnet, ayan na. So, yung binibenta dito, mga products na gawa sa mga herbs na nakukuha dun sa garden. Merong herbal cookies, merong herbal tea, may mga infusions. May gachapon pa sa Anong meron dito pag pumasok ka? Okay. I guess you can go up there. Pwede kaya? Walang signage na bawal. Maganda kung may hotel ka dito. Oh. Siguro ang lupit nito pag spring. Ang dami sigurong bulaklak dito.
lavender, Cuban oregano, gardenia, lemongrass. So naka-indicate kung alin yung pwedeng tea, ano yung mabango. Ayan o. Merong for crafting, merong for cooking. Nice. And they've got a concert hall. Mori no Hall. Ang cute oh. Parang ang sarap bumalik pag spring. To see how the flowers would bloom. Diba? Nakakatuwa. So, pag umakyat ka, merong restaurant. Mamaya tingnan natin kung saan yun. Pero, ito siya. Up here. It's like a European kind of villa. Tapos meron pa ulit labasan dito. Yan, hindi ka na pwedeng umakyat dun sa third level. Pero dito pwede pa, oh. Gusto mo ng tahimik na spot, dito ka. Kasi dito maraming tao eh, oh. So kung hindi round trip yung kinuha niyong ropeway, pwede kayong mag-hike pababa. Do you call it hike pag pababa? But through there, it leads you sa JR Shinkobe Station. Tsaka sa Nonobiki Waterfall. Uy, waterfall. Parang gusto kong puntahan yon. Ayan. Pero, ayan. So, kung di round trip yung ropeway nyo, pwede yan. Kung masipag kayo. Kasi, nakita nyo naman yung inakit natin, mahaba-haba yun. So, let's go. See what else is there to see around here. Fragrances. Yung concert hall kanina, pag pumasok ka, fragrances. Oh? Merong dollhouse dito. Tama, gusto ko bumili sa Moji ng fragrance dispenser eh. Makapunta ng Moji mamaya. Bili tayo ng essential oils dito. Frankincense, yung isa sa mga regalo kay Jesus. Meron din silang, nasan yung myrrh. Yung myrrh mabango. Parang kailangan kong umamoy ng kape. Kasi halo-halo na yung amoy niya sa ilong ko. Sakto may coffee, oh. Uy, baka ng coffee. Tapos merong vanilla. Kung gusto mo yung amoy ng tabako, meron din sila. Ayoko yung amoy ng tabako. Lime. Is mahal siya. Yung myrrh na niregalo kay Jesus. 7,700.
Yung frankincense, 3,300. Kalimutan ko kung ano yung pangatlong, binigay ng tatlong hari. So, ito yung map niya. And yung nakita natin kanina, kasali nga siya. So, kung masipag-sipag kayo at gusto nyo siyang makita, go. Ako hindi ako masipag. At saka, wala naman na kasing mga bulaklak at this point eh. Kasi kung ganyan siya, kung very blooming siya, go ako eh. Kaya lang feeling ko mapapagod lang ako dyan. Lol, bumigay din ako kasi naisip ko, ay teka, yung waterfall nandun. At saka yung glass roof na nakita natin on the way. So parang naisip ko, sige na nga, I don't have anything better to do anyway today. So, sabi ko, chill day. Kahapon, nag-start na ako hapon na, 'di ba? 2 o'clock na ng hapon. Pero naka 14,000 steps pa rin ako. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa atin today. Good luck sa aking mga paa. Ito yung nasa mga map na pwede sanang kung very blooming yung mga flowers ngayon. If they were in bloom, this would be fantastic. Pero, as it is winter, walang masyado. But I think kasi nasa central Japan tayo, 'di ba? Nasa Kobe. So hindi siya kasing lamig. Yung iba yung lamig ng Tokyo eh. So it's not so bad. Like today I could have gone with a light jacket. Rosemary. Okay, now I'm glad I went down kasi ang ganda niya from this vantage point. Purple cauliflower. That's what it's supposed to look like pag naka purple cauliflower. Ayun, merong maliit doon. Mga lettuce. Chinese cabbage. Hindi ko magugutom dito, lalo na kung vegetarian ka, di ba? Broccoli and kale. Japanese mustard spinach. Wasabi greens. So, ito yung glass house na nakita natin from above. Parang ang serene. Statue of Mother and Child. The sculpture was presented in 1993 by the Italian city of Terni, which is the birthplace of Saint Valentine, the protectorate saint of love, to the city of Kobe, which is the cradle of Valentine's Day in Japan. Ngayon, kung inisip nyo kung saan ko nakuha yun, dite. Binasa ko lang siya. Look at this place. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Oh, diba? Kung nakakita ka mga itong bench, naisip ko, may gagamba ba?
Saging. Yung ticket ko na 1,200 yen, kasama na lahat to, tsaka yung ropeway, sobrang sulit. Tapos pag lumabas ka sa veranda, you get to see the Port of Kobe. Ganda. Nice. So, umorder ako. Charcoal coffee daw to. May uling, ganon. Okay naman siya. Masarap naman. Hindi ako makaping tao, pero ito ang first and probably only coffee ko for the day. Tapos nito, bababa na ako para kumuha ng mga tickets for Shinkansen. Nakita natin kanina na hammocks. Pwede ka ngang magpahinga doon. Ito ang iba, oh. Tapos, Four Seasons pala yung tawag dito. Hindi ko alam. Parang maganda tong spot na kumuha ng picture nung dumadaan ng mga ang tawag dyan? Cable cars. So, subukan natin. So, ito na yung mga hammock na nadaanan natin kanina. Diba? Tapos may nag-wedding shoot doon, no? And ayun yung nandun na tayo sa middle station. So, from here, sasakay na ako. Kasi, ayoko nang maglakad all the way down. Although, hindi ko pa nakikita yung falls. I think it's further up there. And I don't really have the energy to actually walk that distance. So, shala, eto na. Uuwi na tayo. Bababa na tayo ulit sa Kabihasnan. So, nandito tayo sa mid-station. Meron kanina na dun sa shop sa taas, lumipad yung isa sa mga tinitinda niya. Tapos akala niya bibilin ko. Sabi ko, hindi, sinasoli ko lang po kasi lumipad. Siyempre, in English, no? Pero, hindi ko alam kung naiintindihan niya ako. Pero, nag-sign language naman ako. Okay, bababaan na tayo ulit. Tapos na ang ating herb garden tour. Hindi ko pa rin alam kung nasaan yung falls. Pero okay lang. Look at that. Ganda. Love it. So, pagkagaling ko sa Nuno Hibiki Herb Garden, nagpunta na ako sa Shin Kobe Station kasi magkatabi lang naman sila. Tapos, kukuha na dapat ako ng tickets. Pagdating ko doon, ang haba ng pinila ko sabi niya sa akin, sa Sanomiya Station ko lang daw siya pwedeng i-redeem. So, sumakay ng subway, punta ng Sanomiya Station dito. Ayan. Kasi, duwag akong gumamit ng mga machines. Kaya, nakipag-usap ako dito para ma-redeem ko muna yung main JR Rail Pass ko na West Kansai Area Pass. Tapos, sabi ko sa kanya, pwede na din bang magpa-reserve sa'yo? Sabi niya, oo naman. Siyempre, English. Actually, gumamit ako ng Google Translate eh. Tapos, pagkatapos nun, tsaka lang ako nag-book na ako ng Shinkansen for bukas, tsaka sa December 30 para tapos na yung part na yon. Ngayon, 1:30 na naman at gutom na ako. Kasi kanina pang
Yung kain ko kaninang alas 5:30, yun pa lang ang kinakain ko ngayon. Tsaka yung kape. So, hanap tayo ng kakainan dito sa San Mia Station. Delikado tayo guys, nakakita ko ng 2nd Street. Hanap tayo ng kakainan. Oop. Nakapag-try na din naman ako ng fast food dito sa Japan before, yung McDonald's at saka yung Burger King nila dito. Pero hindi yun ang hinahanap ko ngayon at hindi rin ako magko-Kobe beef kasi bala ko bumalik ng Motomachi Market mamaya. So, hanap tayo ng sushi. Parang okay din dito Huh. Should I? May mga sashimi plates na 999. Pwede ka rin magpa-grill. Pero gusto ko nang mabilisan, nagmamadali na yung tiyan ko eh. So nandito tayo sa Ikuta Road. At hinahanap ko ang Sushiro. Sabi kay Google Maps, lumampas na ako. Kayo kagaya ko. So, in between yung dalawang sign ng Ikuta Road. Ayan. Dito sa building na to. Makikita nyo yung nakalagay na 150 yen yung isang plate. And then, nasa 3rd floor siya. Okay, wala siya sa ground. Grabe punuan. Buti na lang kamo, tayo ay mag-isa lang. So yan, meron silang English menu naman. May mga special must eat. Ooh. Add to cart. Tuna salad sushi. Add to cart. Sardine Hokkaido Pacific Souri. Okay. Touch screen to go back to menu. Weekly limited. Corn, tuna salad, tuna leek. Oh, hamburger sushi. Gawa tayo niyan. Platter selection, tiger fugu selection. Sea urchin wagyu. Please pick up your order. Cured kinka, mackerel. Uy. Amberjack tataki sushi. Please pick up your order. Parang hindi ko naman natatandaan kung ano yung mga in-order ko. Uy! Seafood winter. Subukan natin to. And then
Monkfish liver, Pacific cod. Ang daming options. Nakaloka. Sushiro tuna shoyu ramen. Uy, may ramen pa. Ang bilis dumating ng mga order. Okay. Ngayon kailangan kong i-Google Translate yung mga sauce. Ano to? For sushi and sashimi, for eel and tempura. Okay. Alright. Unahin natin tong premium Chotoro tuna sushi. Tuna salad sushi. Dito lang siya across Kobe beef steak. Grabe yung busog ko pero maglalakad-lakad tayo dyan sa Higashimon Street. At nang matagtagang kinain, Apa Hotel. Never pa ako nakastay dyan. Swerte lang kasi dahil yung asawa ko sa Marriott nagtatrabaho, so may staff rate kami. So kung parehas lang naman yung babayaran ko sa mga budget hotels at saka sa Marriott Hotel, edi doon ako sa Marriott, 'di ba? Yung Second Street, tayo papasok sa loob. Yung Second Street ay nasa second floor. Marami na akong bag, so dapat di na ako tumitingin dito. Mura na ito ah. Dapat talaga, ano ba yung bagay sa kulit? Usually yung mga hindi magaganda yung condition nasa labas lang. Woven a cardigan. Versace. Balenciaga. Daming Balenciaga. Prada.
Valentino. Itong Ami ay 100% virgin wool. Now I know myself, kakatihin ako dyan. Okay, I was good. Wala akong binili kasi hindi ko ma-justify bumili ng $400 na sweater second hand. Tapos mangangati lang ako. Kung di ako mangangati sa wool, okay lang eh. If it was like cotton or cashmere blend, ganyan. Or merino wool. Pero pag virgin wool, kasi I've owned virgin wool before, sobrang makate. Kailangan mong merong inner shirt. Eh makapal na siya as it is eh. So parang hindi na siya kailangan ng secondary na shirt sa loob. And then, ang dami ko ng wallet, ang dami ko ng bags. Like, nagbilang ako, I have 47 bags, 17 wallets, 14 na sunglasses. So, wala akong justification to buy anything. Ang dami ko ngang naka-post sa eBay tsaka sa vestiaire.com eh. So, balik tayo sa hotel. At ito na nga, ang Uniqlo. Maghanap din tayo ng Muji tsaka ng Loft. Nandito ako for basics. Oh, $22.90. So, that's about $23. Okay. $23, tandaan nyo ah. Sa Australia, $39.90 ang isa nito. Hindi ako nahihiyang bumibili ako ng bra. Bakit? Nagsusot naman talaga ako ng bra. So, naisip ko, bibili ako niyan. Resin pati siya eh. So, perfect siya for summer. Walang ganito sa Australia. Ito, walang ganyan. Princess Tam Tam. Wireless. Tapos manipis yung ano niya. Okay. Ang ginagamit ko ngayon, itong mga ganito, which is the same price, $22.90. Pero, sa Australia, $39.90. Kaya, hinintay ko talaga magpunta dito ng Japan bago ako bumili. Bibili din ako nitong soft modal shorts na to, na waist briefs. And then maybe something from Heat Tech. Lalo na socks. So, nandito ako ngayon sa Book Off. At tumitingin ako ng bag. Parang okay to. May entropy pa siya. Pero, ang dami ko ng bag, so hindi ko talaga ma-justify na bumili. Unless limited edition, kagaya nito. Pero hindi kasi ako naglo-long wallet masyado eh. Pagka overseas lang kasi kailangan ng foreign currency. Pero sa Australia, hindi pa nga ako nagdadala ng wallet eh. Dahil kasya naman lahat nasa phone ko naman lahat ng cards ko eh. So parang hindi ko naman ma-justify. Pero marami silang mga bags dito. Oh. May mga magaganda pa yung condition. Meron din naman ng mga hindi na. Before dito, dumaan ako sa Kumeo. Pero doon, mahal talaga. Pero maganda rin yung condition. So, you basically get what you pay for. I think yung area where I'm staying is yung area ng mga sosyal. Kasi my son Margella. May Muji dito. Pupunta tayo dyan. Buti na lang napatigil ako dito. Kasi naghahanap ako ng Muji eh. Plus, Kindle, second-hand shop din to. Parang Kumeo, tsaka 2nd Street.
parang in between siya ng Kumeyo at second street. Second street kasi medyo pang masa. Kumeyo medyo sosyalin. Ito yung in between. Medyo mas curated tsaka mas street style yung wear niya. The best way talaga to get to know a city is to walk. Kasi hindi ko makikita to kung hindi ako naglalakad-lakad sa paligid. May Muji naman sa Australia, pero mahal din ang Muji sa Australia eh. Tsaka obviously, mas wide yung range ng mga products dito. And I don't know if it's cheaper. Baka parehas lang din. Okay, I know $2.50 yung gel pens sa Australia. And here, tapos $2 yung $90 lang dito. Oh. So that's like less than $1. Yung ganitong mga pens, yeah, $2.50. Dito, 120 yen, half price. Parang kailangan ko nang mag-restock. Pero ayoko nung nung clickable eh. Prefer yung normal pens lang na gel. Ang gusto ko pati dito, meron sila ng size na 0.38 or 0.3. Sobrang fine tipped. Okay, I think I'm gonna restock. Like ito, brightening moisturizing milk, 2,290, so about $23. 34 yata to sa Australia if I'm not mistaken. Oh, dito tayo sa alam natin for sure. $2,990 yen. Sa Australia ay I think 39 something to. Parehas halos ng presyo ng Uniqlo, which is $10 more. I have the oil cleanser. I think yung ganitong size ay $18. Dito ay $13. Diba? Ha? Rows and rows of cleansers. Maganda daw tong pre-lotion na to. Ay, yung booster. Best seller daw yung booster essence lotion na yan, na dito ay 1,590. 30 something dollars yan sa Sydney. Should I buy it? This one has got retinol. This one is moisturizing. So, ito ay age care. And then this one here, yun, ay mayroong rice water. I'm so tempted to buy, pero ang dami ko nang biniling skincare na hindi ko alam kung magagamit ko ba siya. Ngayon lang ako magmi-milk tea dito sa Japan. Mag-mango milk tea tayo. Ganun sila mag-prepare. Hindi kagaya sa Australia na sinuscoop yung ice. Siya isa-isa niya nilagay para hindi nag-over sa ice. Literal na mango milk tea siya. Mango yung nilalagay sila ng parang mango syrup around the cup. Tapos milk lang. Tsaka pearls.
Unpopular opinion. Kobe beef is overrated. Ewan ko, hindi ako... Masarap siya, ako sa masarap siya. Pero hindi siya yung tipong... It's very tender, pero depende rin kasi yun sa cut ng meat. Depende rin sa kung paano kinat yung meat, kung against the grain or along the grain. So, I don't know. Hindi ako chef, hindi ako butcher, so I can't really tell you anything. But also, I would like to think I've had my fair share of beef in my life. And my husband is a chef. And he has taken me to some of the best restaurants around the world, I have to say, because we've lived in so many different places. So, yeah. It's great, but it's also not earth-shattering, if you know what I mean. And with that said, babalik na ako sa hotel ko para makapag-pack dahil ipapadala ko na bukas sa Osaka yung aking luggage para hindi ako mahirapan. Kasi sa susunod na araw, diretso ako sa Himeji. And from there, siya kakapunta ng Osaka. So, mauna na sa akin yung luggage ko. And yung restaurant sa tabi ng hotel ko, that's where I'll have dinner na lang. Tsaka, masyado tayong maggastos ng isang araw eh. So, kailangan siguro magtipid ng konti today. So, meron akong nagawang kasalanan dito sa Japan. So, nakita niyo yung kanina umiinom ako ng mango milk tea, diba? Nilagay ko dun sa sling bag ko yung empty na cup niya. Tapos nang bababa na ako ng bus, hindi ko alam kung paano pero nahulog siya. Nahulog siya. I think, nung binalikan ko, wala siya sa kalsada. So, ibig sabihin, nahulog siya sa bus. Bad trip. Well, nangyari na ang nangyari. Hindi ko naman sinasadya. So, itong kinuha kong set ay yung low carb set na tinatawag nila. Meron siyang beef yakiniku, miso soup, tsaka cabbage salad. Nilagyan ko ng roasted sesame dressing. Pero yun nga, medyo nagigilty ako kasi sobrang linis ng Japan. Tapos, bawal naman kasi talagang magdala ng inumin sa sasakyan. Pero, wala na siyang laman nun eh. So, wala nang risk na may matatapon. Ang risk lang ay maiiwan yung basura. My goodness. I'm so sorry, Japan. This has never happened to me before. I'm so sorry, Japan. Itong set na to pala ay 850 yen. So, $9. Less. So, ano nga bang shinaping ko? So, sa Daiso, bumili ako ng room shoes cover. Now, I don't intend to use this in the rooms. Pero, dahil bukas, punta ako ng Okayama. And, kung bukas yung castle, pupunta ako sa castle. May mga places kasi na kailangan mong tanggalin yung sapatos mo, di ba? Winter ngayon, malamig kahit nakasaks ka. So, naisip ko, magdadala ako nito para pwede kong suot while walking indoors. Laundry mesh bag.
Kailangan ko yan. So, yun yung Daiso. Tapos, sa Uniqlo, bumili ako ng 5 pares ng panty. Oo. Dahil, mas mura siya dito. Ano ba to? Hindi, Daiso yan eh. Aso niya? I think, parang $6 lumalabas ang isa. Whereas, sa Australia, I think, if I'm not mistaken, $9.90 ang isa. Tama ba? Parang ganon. Tapos, 4 na pares ng medyas na heat tech lahat. Kasi, nakaano siya, 2,4,900 yen. Individually, 495 siya. So, lumalabas, nakatipid ka ng 100 yen. Tapos, may 10% discount pa, di ba? So, ito, naka-ano na siya, anong tawag dito? Yung, kunyari, basta yan, ganyan, nakikita nyo naman eh. Tapos ito, parang pang-endorse lang siya na socks. And then, dalawang medyo festive. Diba? Gray and red. Tapos, syempre, itong sinasabi kong bra na Airism na dito ay, anong presyo nito? 2,290. $39.90 to sa Australia. So, lumalabas ito, ang isa ay $23 lang. And then, syempre may 10% off ka pa, 'di ba? Itong mga heat tech na to ay ito kasi ay ultra warm. Ito yung pinakamataas na klase. And these are $50 each sa Australia. Pero dito, I think I bought it for 2,290. So, lumalabas na $23 lang din. Dalawa siya. Ay, nakalimutan ko. Binili ko din to sa Daiso kasi wala pala akong dalang panglagay ng eyeshadow. Nagbaon pa ako ng eyeshadow. And then, ito yung binili ko sa Muji. Tingnan mo naman kung paano nila pinak. Talagang sobrang organized. So, binili ko tong rice water toner, booster. Tapos itong wrinkle and brightening serum. Tapos meron akong essential oil diffuser, yung stone, notebook, and then nandito sa envelope na to yung mga pens na binili ko. Yan. Naka-seal siya kasi tax-free. Ayan. Yan siya. Ngayon, I have to tackle this mess dahil mag-i-empake ako para maipadala sa Osaka bukas yung aking luggage in time for it to arrive on the 30th when I arrive in Osaka. So, ang may iwan lang sa akin yung backpack ko for whatever remains with me here in Kobe. So, while I tackle the behemoth task of packing my bags again, magpapaalam na ako sa inyo. Hindi nyo na kailangan panoorin yung part na yon, 'di ba? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking day 2 sa Kobe.